Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng mga sumusubaybay at tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Isa po ako sa mga taong sumusuporta sa inyong channel. Bago ko po simulan ang aking istorya, ay nais ko po munang magpasalamat sa inyo sa pagkakapili ninyo sa aking liham. Tunay na magaganda po ang mga istoryang ibinabahagi ninyo. Kaya naman, naisip ko rin po na ipadala ang aking karanasan na nangyari noong ako ay 20 taong gulang pa lamang. Isa po akong kuba. Di lang basta kuba, kundi kinatatakutan din ang aking anyo. Malaki ang aking mga mata at ang kaliwang bahagi ay medyo nakaluwa. Kaya masasabi kong hindi kaaya-aya ang aking itsura at madalas na kinatatakutan ng mga tao sa aming baryo. Ganun po siguro kapag kakaiba ang itsura. Madalas nga ay itinuturing pang salot ang kagaya kong may kapansanan. Samantalang wala naman akong masamang ginagawa sa aking kapwa. Subalit hindi po yun naging dahilan upang hindi po ako gumawa ng kabutihan. Dahil sa akin, nailigtas ang mga taga-baryo sa tiyak na kapahamakan. Upang lubos na maunawaan ang aking kwento, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Shano. At ito ang nakakakilabot kong kwento. Atay Pino, aba, sobra na po yata ang ginawang pahirap ng apo nyo sa ating mga kababaryo. Bakit po, Kapitan Roy? Ano po bang kasalanan ng apo ko si Shano? Ang mga bata, natatakot na sa kanya. Ayaw na nilang lumabas ng bahay dahil po sa natatakot sa itsura ng apo nyo. Abay kung pwede naman po, huwag niyo na pong hayaang pag-alagala pa si Shano para walang maging problema. Kayo lang naman ang gumagawa ng problema. Walang masamang ginagawa sa inyo ang apo ko. Kung ayaw niyo ng itsura niya, huwag niyo siyang tignan. Abay, ang apo ko na lang ang lagi ninyong nakikita. Ano ba ang kasalanan niya at pinag-iinitan niyo siya? Kasi nga nakakatakot siya. Dapat hindi niyo na hinahayaan lumabas ng bahay yun. Anong gusto niyo? Ikulong ko siya. Hindi hayop ang apo ko. Ang sinasabi ko lang naman, Tatay Pino, marami na ang natatakot sa apo niyo. Hindi niya gusto na maging ganun ang itsura niya. Saka may kapansanan na nga ang apo ko ganyan pampagtrato ninyo. Maawa naman kayo sa apo ko, Kapitan. Saka wala siyang ginagawang masama sa inyo. Kayo po maawa sa mga tao rito, Tatay Pino. Dahil magmula nang dumating ang apo nyo sa baryo namin, hindi na kami nagkaroon ng katahimikan. Maraming natatakot sa kanya. Pasensya na kayo, Kapitan. Pero hindi ko maaaring gawin ang sinasabi ninyo. Hindi ko maaaring ikulong sa bahay si Shano. Hindi siya hayop at lalong hindi halimaw para katakutan ninyo. Anong gusto nyo mangyari? Sinabi ko lang sa iyo ang gusto kong mangyari, Kapitan. Hindi ko maaaring ikulong ang apo ko. Kung ganon, wala palang saysay ang pagpapatawag namin sa iyo dito sa barangay. Kung wala palang magandang kalalabasan ang pagkausap sa inyo. Mahirap bang maintindihan na marami ng kababaryo natin ang natatakot? Kaya masasabi ko na lang, huwag nyo nang hintayin na ang mga taga rito sa baryo pa ang magpaalis sa inyong apo. Subukan nyo lang na gawin yun. At ako talagang makakalaban ninyo. Nagmamatigas pa kayo. Hindi yun pagmamatigas, kundi dahil mali ang gusto mong ipagawa sa akin. Kung hindi namin kayo mapapakiusapan, mapipilitan kami na pati kayo ay idamay. Palalayasin din namin kayo sa baryong ito. At huwag nyo akong hahamunin. Kayang-kaya kong gawin yun. Mula sa aking kinauupuang bangko ay napatayo ako dahil yon
sa naging pagtatalo ni na Lolo Pino at ni Kapitan Roy. Masama ang loob ko, kaya nangingilid ang luha ko sa mga mata. Naroon din ako sa loob ng opisina ng barangay dahil isinama ako ni Lolo Pino nang ipatawag siya ni Kapitan Roy. Hindi ako nakatiis, kaya sumabad na rin ako. Huwag niyo pong idadamay ang lolo ko. Kung gusto niyo po na manatili lang ako sa bahay, gagawin ko po. Huwag niyo na lang pong idamay si Lolo Pino. Kung ako lang ang masusunod, ang gusto namin umalis ka na. Isa pa, magmula nang dumating ka sa lugar namin, palagi na lamang may nagkakasakit. Marami ang inaatake sa puso dahil sa takot sa'yo. Aba, hindi ko naman hahayaang maubos ang mga tao rito dahil namamatay sila sa takot. Siguro ngay talagang may dala kang kamalasan. Malamang, salot ka. Sobra ka naman magsalita, Kapitan. Huwag mo sanang kalimutan na ikaw ang punong barangay dito. Dapat sana, isipin mo muna ang mga sasabihin mo. Nakakasakit ka na. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng apo nyo. Dahil ganun din naman po kayo eh. Wala rin kayong pakialam sa nararamdaman ng mga tao rito. Kahit alam nyo naman na nakakatakot talaga ang itsura ng apo nyo, ibinabalandra nyo pa rin ang pagmumukha niya sa maraming tao. Tama na po. Tama na, Kapitan Roy. Hindi po ako manid para hindi maramdaman kung gaano kasakit ang mga sinasabi nyo. Hayaan nyo. Hindi nyo na po ako makikita kahit kailan. Aba, dapat lang. Mahiya ka rin naman sa akin. Palaging ako ang pinagbabalingan ng galit ng mga tao rito. At dahil yun sa'yo, kaya naman ipinatawag ko kayo. Dahil marami na ako natatanggap na reklamo. Para bang may libo-libong kutsilyo na sumaksak sa puso ko habang pinakikinggan ko ang mga sinabi ni Kapitan. Si Kapitan Roy, ang ama ni Barok. Binatang halos kasing edad ko. Silang mag-ama ang madalas na umaapi sa akin. Gusto nilang paalisin ako sa baryo, gayong wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Bahagya akong nagulat nang biglang nagsalita si Barok. Kadarating lamang niya, kasama niya ang dalawa niyang mga kaibigan na sina Lex at Rodel. Tay, bakit? Ba't pinatatagal niyo ba ang pagpupulong na to? Palayasin niyo na siya nung kuba na yan nang matahimik na ang baryo natin. Hindi siya maaaring umalis ng basta-basta. Kailangan pa rin natin dumaan sa tamang proseso. Ano ang gagawin niyo sa kuba na yan, Tay? Hindi na siya maaaring pumunta sa bayan. Mananatili na lang siya sa kanilang bahay. At kapag nilabag niya na pagkasunduan namin, saka natin siya palalayasin. Ha? Ba't ganun lang? Siguro nagpatalo na naman kayo sa matandang yan, ano? Sabay duro ni Barok sa kinaroroonan ni Lolo Pino. Lumapit ako kay Lolo at iniharang ko ang aking katawan sa harapan ni Barok. Wala kang karapatan duru-duruin ang lolo ko! Hoy, kuba! Tigilan mo ako, ha? Baka samain ka sa akin. Ang mabuti pa, kusa na lang kayong umalis dito para mawala lang malas dito sa baryo. Isa pa, kapag naaalala ko ang itsura mo, lalo na kapag kumakain ako, nawawalan ako ng gana. Kaya dapat, lumayas na kayo dito at wag na kayong babalik kahit kailan. Tama na yan, Barok. Huwag mo nang pakialaman na napagkasunduan namin. Hala, sige na. Tapos na ang pag-uusap na to. Makakauwi na kayo, Tatay Pino. Mabuti naman. At pumayag kayong manatili pa rito ang aking apo. Pumayag kami dahil may kondisyon. At kapag hindi nyo sinunod yon, agad-agad namin kayong palalayasin sa baryong ito. Nakasalalay sa pagsunod nyo ang magiging desisyon ng nakararami. Kaya wala tayong sisiyan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay lumabas na ang ibang taong naroroon para nang makinig. Kaming dalawa naman ni Lolo Pino ang huling lumabas ng barangay hall.
Nakahawak ako sa kanyang braso habang naglalakad sa mabatong kalsada pabalik sa bahay. Huwag mo nalang pansinin ang tingin sa'yo ng mga tao, Apo. Diretso lang ang paglalakad at kalimutan mo na rin ang mga sinabi kanina ni Kapitan. Pero hindi po madaling kalimutan ang ginawang paghamak sa akin ni Kapitan dahil sa itsura ko. Saka hindi ko rin po kayang baliwalain ang kakaibang tingin ng mga tao. Pakiramdam ko po parang napakasama ko. Pasensya ka na, Apo. Wala akong nagawa para ipagtanggol ka. Hindi po kayo dapat tumigil ng pasensya sa akin, Lolo. Ginawa niyo naman po ang lahat kanina. Yung nga lang, talagang mahirap kausap si Kapitan. Alam kong nahihirapan ka na sa mga nangyayari. Kaya lang, wala akong alam na lugar na maaari natin puntahan, na po. Lolo Pino, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit ganun po ang turing sa akin ng mga tao rito. Ganito na nga po ang kalagayan ko. Lalo pa nila akong hinahamak. Sana lang ay may pwede akong gawin para mabawasan ang paghihirap ng loob mo, Apo. Dahil po sa nangyayari at nararanasan ko, hindi ko tuloy maiwasan na hindi sumama ang loob ko sa mga magulang kong umabandon na sa akin. Pero ayos lang. Alam kong may hangganan din ang lahat ng ito. Tama ka, Apo. Pasasaan pa at magiging maayos din ang lahat. Sana nga po. Isa lang naman po ang hindi ko matanggap yung pagbintangan po ko sa pagkamatay ng mga tao dito sa lugar natin. Kagaya ng lagi ko sinasabi, Apo, huwag mo silang papansinin. Hanggat wala kang inaapakan tao at wala kang maling ginagawa, huwag mong iisipin na masama kang tao. Hanggang kailan po ako magtitiis sa ginagawa nila, Lolo Pino? Hanggat kaya mo, Siano. Manatili kang maging mabuting tao, Apo. Huwag na huwag kang susuko. Huwag ka rin magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lolo. Hindi ba't ang Panginoong Hesukristo hinamak din siya noon ng mga tao? Gawin mong inspirasyon ng kabutihan ng Panginoon para maging matatag ka sa mga hamon ng buhay. Sa kabila ng sinabi sa akin ni Lolo Pino para pagaanin ang bigat sa kalooban ko, ay hindi ko pa rin maiwasan ang hindi sumama ang loob. Ilang taon na akong nagtitiis sa kalupitan ng mga tao, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nasasanay. Pagkalipas ng ilang minuto naming paglalakad, ay narating namin ang bahay na gawa sa kawayan at kugon. Naunang pumasok sa loob si Lolo. Nang mapansin niya na hindi pa ako pumapasok, lumingon sa akin si Lolo Pino. Oh, bakit di ka pa pumapasok, Siano? May pupuntahan lang po. Siano, hindi ba't katatapos lang ng pag-uusap natin sa barangay? Hindi ka na maaaring gumala pa sa labas. Sa kakahuyan naman po ako pupunta. Wala pong tao ron. Gusto ko lang pong mapag-isa. Magpapalipas lamang po ako ng sama ng loob. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula kay Lolo Pino. Saka siya tumango bilang tugon sa pagpapaalam ko sa kanya. Huwag ka magpapagabi sa kakahuyan, ha. Marami ang mababangis na hayop sa loob ng gubat. Baka mamaya may mangyaring masama sa'yo doon. Mag-iingat po ako, Lolo Pino. Saka uuwi din po agad. Sige na. Pero ngayon lang to, ha. Sa susunod hindi na talaga pwede. Dito ka na lang muna sa bahay para wala ng gulo. Isang tango ang itinugon ko sa sinabi ni Lolo Pino. Tutol ang kalooban ko sa kasunduang huwag na akong lumabas pa. Pero wala rin naman akong magagawa. Isa pa,
Wala namang kaming ibang lugar na malilipatan kung sakaling tuluyan na kaming palayasin sa baryo ng Santibáñez. Hindi ko alam kung paano na kami ni Lolo. Habang tinatahak ko ang daan papasok sa Kakahuyan, panay ang linga ko sa paligid. Nag-aalala ko na baka merong ibang tao na makakita sa akin. Dinaig ko pa ang isang kriminal na nagtatago sa mga tao. Pagkalipas ng ilang minuto kong paglalakad, ay narating ko ang gitna ng kagubatan. Sa ilalim ng puno ng dao ako nagpahinga. Naupo ako roon habang nakatanaw sa malayo. Dahil napagod ako sa paglalakad, hindi ko namalayan na napaidlip na pala ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Napabalikwas ako ng bangon. Tuluyang nagising ang natutulog kong diwa dahil sa malakas na sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Ano yun? Meron sumigaw ah. Teka, nasaan ang babaeng sumigaw kanina? Hindi ko na maaninaw ang paligid. Madilim na pala. Matagal pala akong nakatulog. Naku po, lagot na. Pagagalitan ako nito ni Lolo Pino. Kailangan ko na umuwi. Baka makita ako ng babaeng sumigaw kanina. Tulong! Tulungan niyo ako! Wag! Wag kang lalapit! Layuan mo ako, halimaw ka! Minsan pa ay narinig ko ang malakas na sigaw ng babae mula sa madilim na bahagi ng Kakahuyan. Agad akong napatingin sa pinagmulan nun. Maingat akong lumapit at nagtago sa likod ng puno. Sumilip ako. Biglang nanginig ang mga tuhod ko nang makita ko ang isang babae na nakaupo sa lupa habang itinutulak ang kanyang paa para umatras papalayo sa nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Wag! Maawa ka sa akin! Wag mo akong sasaktan, nakikiusap ako! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Hindi ko alam kung bakit ka narito sa baryong ito. Dapat kang mamatay! Wag! Wag mo akong papatayin! Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na tawa ng nilalang. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung anong gagawin ko. Takot na takot ako habang pinanonood ko ang babae. Ang nilalang na nasa harapan nito ay nanatiling nakatayo sa madilim na bahagi ng lugar. Kaya hindi ko masyadong makita ang buong itsura nito. Ngunit sa reaksyon ng babae at sa boses nito, natitiyak kong isang nakakatakot na nilalang ang nasa harapan niya. Kaya nanganganib ang kanyang buhay. Anong gagawin ko? Tutulungan ko ba siya? Naguguluhan ako ng mga sandaling yon. Magkakasunod na lunok ng laway ang ginawa ko. Sanhi ng matinding kaba. Lumundag ang nilalang palapit sa kinaroroonan ng babae. Tinamaan siya ng liwanag ng buwan. Doon ko na nalaman na aswang ang nilalang na kinatatakutan nito. Mahaba ang kanyang mga kuko na parabang karit. Ang ilong nito ay matulis na parabang tuka ng malaking ibon. Matinis na humalakhak ang aswang, kaya masakit sa tenga. Maya-maya pa, inatake nito ang babae. Kinalmot ito gamit ang matutulis na kuko. Nasugatan ng hita ng takot na babae. Awa ang naramdaman ko, kaya kahit puno ng takot ang dibdib ko, ay hindi ko naman kayang magsawalang kibo at pagmasdan ang kawawang babae na inatake ng halimaw. Kaya agad akong lumapit at sinipa ang likod ng aswang. Bumagsak ito sa lupa habang umaangil. Nakita kong nasaktan ng aswang at hindi agad makabangon. Sinulyapan ko ang nakahigang babae. Ale!
Tumayo ka, bilisan niyo! Tulungan mo ako! Halika po! Kumapit po kayo sa kamay ko, bilisan niyo! Kailangan po natin tumakbo! Sandali lang. Ang paa ko. Masakit ang paa ko. Aalalayan ko na po kayong tumayo. Kailangan po natin makalis sa lugar na to bago pa po makabangon ng aswang. Halos buhatin ko ang babae para lamang makalayo sa lugar na yon. Nanginginig ang buo kong katawan, subalit mas pinili kong tulungan ang babae. Nang makatayo siya, ay mabilis naming tinahak ang daan papunta sa labas ng kakahuyan. Pero bigla akong nakarinig ng malakas na pag-angil mula sa kinaroroonan ng iniwan naming aswang. Sa sobrang lakas ay para bang nagtatawag pa ito ng mga kasama. Bilisan niyo po, Ali! Kailangan po natin makalayo! Hindi ko po alam na merong aswang sa baryo namin. Kaya hindi ko po alam kung paano siya lalabanan. Kanina pa nila ako inahabol. At muntik na nila akong mapatay. Hindi siya nag-iisa kundi marami sila. Nagiwahiwalay lang sila para hulihin ako. Kaya nga po, bilisan na natin bago pa nila tayo maabutan. Tara na po! Nagmamadali kami sa pagtakbo at sinuong ang masukal na kagubatan. Wala kaming tiyak na patutunguhan. Wala rin kaming pakialam kung saan man kami makarating. Ang mahalaga, matakasan namin ang aswang. Habol man ang hininga habang tumatakbo, ay mas nilakihan pa namin ang pagakbang. Panay din ang lingon. Hanggang sa nakita namin ang isa pang aswang na humahabol na rin. Halos nag-uunahan ang mga ito sa pagsunod. Kaya mas binilisan pa namin ang pagtakbo. Bilisan niyo, Ali! Nariyan na po sila! Hinahabol na po nila tayo! Malapit na po nila tayo maabutan! Sandali lang. Hindi ko na kaya. Ang sakit na ng paa ko. Tiisin niyo po muna! Kapag naabutan nila tayo, papatayin po tayo ng mga aswang! Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Sa bahay po namin tayo pupunta. Humawak po kayo sa braso ko para hindi tayo magkahiwalay. Kailangan po natin makarating sa bahay. Ligtas po tayo ron. Maniwala po kayo. Ipinagpatuloy namin ang pagtakbo. Nagpa-ekis-ekis kami sa daan habang hila ko sa kamay ang babae. Ngunit pagsapit namin sa gitna ng kakahuyan ay bigla akong natigilan. Mabilis ang paglingalinga ko sa paligid dahil hindi ko maalala kung saan ang daan palabas. Sandali lang. Bakit tayo tumigil? Hindi ko po kasi maalala kung saan daan papunta sa bahay. Ngayon lang po ako nakarating sa bahaging ito ng gubat eh. Hindi ko alam kung saan ang tamang daan palabas ng kakahuyan. Parang bigla rin pong nablangko ang isip ko. Ayaw gumana ng utak ko. Isipin mong mabuti kung saan ang tamang daan. O baka naman, nagulat ka sa mga aswang kanina. Kaya ka nagkakaganyan. Huminahon ka muna sandali at pilitin mong isipin kung saan tayo pwedeng dumaan. Alalahanin mo. Maging ang babae ay tumulong na rin sa akin para hanapin ang daan papunta sa labas ng kakahuyan. Ano na? Saan na tayo pupunta? Bahala na, Ali. Doon po tayo tumakbo papunta sa bahaging yun. Itinuro ko ang lugar na aming pupuntahan. Sa aming paglingon ay nakita namin na natuntun na ulit kami ng mga aswang na sa amin ay humahabol. Mapupula ang kanilang mga mata na parabang nagbabagang bolang apoy. Naku po, lagot na. Nariyan na sila, Ali. Bilis! Takbo na tayo! Halos masabid ang mga paa namin dahil sa pagmamadali. Mabilis din ang tibok ng aking puso dahil sa matinding takot. Maya-maya pa, bigla kaming napatigil sa pagtakbo. Kitang-kita ko nang biglang lumukso ang aswang papunta sa aming harapan. Humarang ito sa aming daraanan. Napaatras kami at hindi inaalis ang aming paningin sa kinaroroonan ng halimaw. Nakangisi siya
habang tumutulo ang malapot niyang laway na may kasama pandugo. Sa kanyang pag-angil, lumitaw ang malalagari niyang mga ngipin. Ang kanyang matinis na pagtawa ang tunay na nagatid sa amin ng kilabot. Ale, natatakot po ako. Para sila mga gutom na gutom. Nag-aagawan sa pag-atake sa atin. Kailangan nating umisip ng paraan kung paano tayo makakatakas sa kanila. Ano pong klaseng dinalang yan, Ale? Alam niyo po ba kung anong klaseng aswang ang mga yan? Aswang asbon tawag sa mga yan na nasa anyo ng isang hukloban. Hindi nila tayo sasantuhin. Papatayin nila tayo. Kaya maging alerto ka. Ang aswang asbo na nasa anyo ng hukluban ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang isang mabangis na hayop. Sa pagkakataong yun, ay totoo niyang anyo ang nakikita namin. Kahawig siya ng paniki at matandang hukluban. Mabalahibo ang kanyang katawan. Pino ang kanyang balahibo na parabang sa balahibo ng pusa. At ang matinis niyang tawa na parabang tawa ng isang mangkukulam ay siya namang ginagamit niya na panlaban sa kapwa niya aswang. Pati na sa paghuli sa mga tao na kanyang bibiktimahin. Sa kanan natin walang aswang. Doon tayo tatakbo. Kailangan lang na maunahan natin sila. Umakto na susugod sana ang dalawang aswang na hukluban sa aming kinaroroonan nang ilabas ng kasama kong babae ang kanyang punyal at itinutok niya yon sa mga ito. May punyal pala itong dala pero hindi niya nagawang gamitin nung una siyang atakihin ng aswang. Sige, subukan nyo lang na lumapit. Papatayin ko kayo. Meron pala kayong patalim pero ngayon nyo lang inilabas. Dahil takot ako kanina, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Hindi ko kagad naisip na may dala nga pala akong patalim na nakasabit sa bewang ko. Pero sila hindi po sila natatakot sa inyo. Mas lalo po silang nagagalit at umaangil ng malakas na para bang galit na aso. Tama ka. Hindi nga sila natitinag sa pagbabanta ko. Kaya pag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Opo. Patakbo na sana kami papunta sa kabilang direksyon ng daan nang meron pang isang aswang na hukluban ang dumating. Kaya hindi natuloy ang aming plano. Wala na palang ibang paraan. Kailangan na nating lumaban. Kahit na anong mangyari, kailangan nating ipagtanggol ang ating buhay. Kung di tayo lalaban sa kanila, tayo naman ang kanilang papatayin. Ale, ano pong gagawin ko? Humanap ka ng kahoy na magagamit mo laban sa mga aswang na hukluban. Bilisan mo! Agad kong iginala ang paningin ko. Isang patulis na kahoy ang nakita ko at agad na dinampot yun. Saka namin itinutok. Sa kanila ang hawak namin. Punyal ang nasa babaeng kasama ko at sa akin ay matulis na kahoy. Sige, subukan yung lumapit. Dahil kung hindi, itatara ko talaga sa dibdib niyo ang punyal na ito. Ngunit imbis na matakot ang aswang na hukluban, sumugod ang isa sa kanila sa aming kinaroroonan. Gamit ang kanyang mahabang mga kuko, inatake niya ng kalmot ang kasama ko. Mabuti na lang at naging mabilis ang pagkilos niya. Gamit ang punyal ay nasaksak niya sa leeg ang aswang. Napaatras ang aswang at tumakbo palayo sa amin. Ang dalawang natitira pang aswang mula sa aming likuran ay umatake na rin. Target nila ang aming mga leeg. Subalit nang hahawakan na nila ako, bigla silang natigilan. Kaya naman, nasaksak sila ng babaeng kasama ko. Tinamaan sila at bumagsak sa lupa. Nang akmang lalapitan ko na sana ang mga aswang, bigla itong tumayo at tumakbong papalayo. Naiwan ang bakas ng dugo nila sa damuhan. Ganun na lang ang pagtataka ng kasama kong babae na hindi ko pa rin nakikilala. Anong nagyari? Bakit sila natakot sa iyo? Hindi ko po alam eh.
Siguro po dahil sa itsura ko. Hindi po ba't mukhang mas aswang pa ako kaysa sa kanila? Puro ka naman biro eh. Seryoso ang tanong ko. Seryoso din naman po ang sagot ko eh. Yun po talaga naiisip ko dahilan kung bakit natakot po sa akin ng mga aswang na ukluban. Di ba't mukha rin akong aswang? Baka nga natakot din sa akin dahil sa itsura ko. Totoong seryoso ako sa naging sagot ko sa babaeng kasama ko. Pero iniisip siguro niya na nagbibiro at nagpapatawa lang ako. Hay nako, tara na nga. Umalis na tayo sa lugar na ito. Agad naming hinanap ang daan papunta sa labas ng kakawian. Nang mga sandaling yun, ay kalmado na ang isipan ko. Nakapagtataka na naging pamilyar na sa akin ang lugar. Kaya nakita ko na ang daan papalabas ng kakawian. Narating namin ang gilid ng kalsada. Wala na kaming inaksayang oras. Mabilis ang aming mga akbang hanggang sa makarating kami sa bahay namin. Nadatnan namin doon si Lolo Pino. Naghihintay siya sa pintuan at bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Nang makita niya kami, agad siyang lumapit sa amin. Shano, ano nangyari sa'yo? Tsaka, sino ba yung babaeng kasama mo? Ako po si Celia. Tinulungan po ako ng apo ninyo. Kung hindi nga po dahil sa kanya, abay baka napahamak na po ako. Bakit? Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Lolo Pino, nakakita po ako ng mga aswang at sabi po sa akin ni Aling Celia, sila raw po ang mga aswang na hukluban at hinabol po nila kami. Mabuti na lang po talaga at nakatakas po kami. Nagtataka nga po ako dahil natakot ang mga aswang kay Shano. Ano ka mo? Paanong natakot ang mga aswang kay Shano? Nang hinabol po nila kami, agresibo sila at ibig kaming atakihin. Pero nang malapitan nila si Shano, para bang meron silang kinatakutan sa apo ninyo. Nakita ko sa mukha nila ang takot. Saka parang napaso sila sa katawan ni Shano. Hindi po sila napaso, Aling Celia. Talagang natakot na sila sa itsura ko. Dahil mas aswang po ang itsura ko kaysa sa kanila. O siya, tama na yan. Ang mabuti pa pumasok na tayo sa loob ng bahay. Ikaw naman, Shano, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang magpapagabi sa kakahuyan? Nakita mo na kung ano nangyari. Munti ka nang mapahamak. Hindi ko naman po alam na mayroong mga aswang sa lugar na yun, Lolo Pino. Tara na sa loob ng bahay at baka nasundan nila kayo rito. Bilisan ninyo. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng aming bahay kasama si Aling Celia. Naupo siya sa bangkong gawa sa kawayan. Ako naman ay kumuha ng tubig para ibigay sa kanya. Nang makainom ng tubig si Aling Celia, saka siya nagkwento sa amin tungkol sa dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar namin. Hindi ko po akalain na makakarating ako sa baryo ninyo, Tatay Pino. Kung ganun, hindi ka talaga taga rito. Opo. Hindi ko nga po alam kung anong lugar ito. Narito ka sa baryo ng Santibanez. Teka, abay tagasan ka ba? Taga San Isidro po ako. Aksidente lang po ang pagkakapadpad ko rito. Dahil hinabol nga po ako ng mga aswang. Pero saan ba talaga ang punta mo? Sa baryo po ng San Agustin. Aba, malayo ang lugar na yun dito. Kaya nga po nagulat ako. Dahil ibang baryo pa lang napuntahan ko. Teka, sandali lang po. Naririnig ko na po ang baryong ito. Baryo Santibanez ang lugar na merong napapabalitang aswang. Tama ka. Nababalita ngayon dahil meron talagang mga namatay dito at sinasabing aswang ang pumatay. Ang sabi po, isa raw pong kuba ang aswang na narito. May bumundol na kaba sa dibdib ko nang tumingin sa akin si Aling Celia. Ngunit wala yung bakas ng panghusga. Hindi aswang ang apo ko. Si Shano lang ang kuba dito sa baryo namin.
Kaya natitiyak kong siyang tinutukoy na aswang ng kung sino mang nagkwento sa'yo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako naniniwala doon dahil alam ko po na hindi aswang si Shano. Ang totoo nga ay niligtas pa niya ako. Talagang may mga taong gumagawa ng kwento para pasamain ang apo ko. Patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko. Pero yun po talaga ang kumakalat na balita sa baryo namin. Kaya nga po, kinatatakutan po ang lugar na ito. Yun po pala ang kwentong kumakalat sa baryo ninyo na ako po ang aswang. Oo, Siano. Ngunit pagkatapos mong iligtas ang buhay ko, napatunayan kong walang katotohanan ng kumakalat na kwento tungkol sa'yo. Pasensya ka na, dahil nasabi ko pa yun. Wala naman akong intensyon na saktan ang damdamin mo, Shano. At ayos lang po. Mahalagang nalaman ko po ang tungkol sa sinabi nyo. Ganun pala ang tingin sa akin ng mga tao. At umabot na pala yun sa mga karating baryo. Teka, maiba na lamang tayo ng usapan, Celia. Dahil ayoko na madagdagan pa ang sama ng loob ng apo ko. Napansin ko na meron kang sugat sa paa. Kaya kailangan malinisan kagad dyan para hindi na lumala. Ako na po maglilinis nito. Huwag din na po akong alalahanin. Dahil munti ka na mapahamak, ang mabuti pa dumito ka na lang muna. At dito na magpalipas ng gabi dahil baka matsyempo ang kaulit ng mga aswang. Siya nga pala, maaari ko bang malaman kung bakit ka pupunta sa baryo ng San Agustin? May tao po akong hinahanap. Pasensya na po kung di ko maaaring sabihin sa inyo. Nag-iingat lang po ako dahil baka may makaalam na buhay pa siya at malagay sa panganib ang buhay niya. Naiintindihan ko. Shano, sige, samahan mo na si Celia sa tulugan niya para makapagpahinga na siya. Sige po, Lolo Pino. Siya nga pala, Celia, bukas na bukas din ay maaari ka nang umalis. Kahit tulog pa kami, pwede ka nang bumalik sa inyong baryo kung gusto mo. Hindi po ako babalik sa baryo namin hanggat hindi ko po nahahanap ang taong sinasabi ko. Kung sino man ang hinahanap mo, sana magkita na kayo para hindi na nalalagay sa panganib ang buhay mo dahil sa paghahanap sa kanya. Hindi na nagsalita si Aling Celia. Sa halip tumingin lang siya sa akin. Tumayo siya at lumapit. Kinuha ang kamay ko at hinawakan yon. Hindi pa nga pala ako nakapagpapasalamat sa iyo, Shano. Maraming salamat sa tulong mo sa akin. Muntik ka tuloy mapahamak ng dahil sa akin. Magaan ang pakiramdam ko habang hawak niya ang aking kamay. Hindi ko yun maipaliwanag. Isa pa, yun ang kauna-unahang pagkakataon na merong taong hindi nagpakita sa akin ng takot at pandidiri sa kabila ng kakaiba kong itsura. Ganun pala ang pakiramdam na merong taong hindi tumitingin sa aking kapintasan, kundi nagpakita ng malasakit at paghanga. Masaya po ako na nailigtas ko po ang buhay niyo, Aling Celia. Saka hindi po masama ang tingin niyo sa akin. Hindi po katulad ng mga tao rito sa aming baryo. Kung ganun, hindi pala maganda ang trato nila sa iyo dito, Shano. Ganun na nga po. At kinakatakutan po nila ako. Dahil sa anyo mo, ay sinasabi nilang aswang ka. Opo, ang totoo nga po ay pinagbabawalan po nila ako lumabas ng bahay simula po bukas. Bakit naman? Aba, hindi naman tama yun. Yun daw po ang dapat sa akin dahil sa nakakatakot ko pong itsura. Naiintindihan ko na kung ba't nag-iisa ka sa kakahuyan kanina. Nagpapalipas ka ron ng sama ng loob, tama ba? Tama po kayo, Aling Celia. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Dahil baka mapahamak ka. Talagang hindi na po yun mauulit, Aling Celia, dahil hindi na rin naman ako pwedeng lumabas ng bahay. Kapag sinira ko po ang kasunduan,
palalayasin po kami ni Kapitan Roy. Magsasalita pa sana si Aling Celia nang biglang hablutin ni Lolo Pino ang aking kamay mula sa pagkakahawak nito. Habang magkausap kasi kami, ay hindi inalis ni Aling Celia ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Nagulat na lang ako sa ginawang yun ni Lolo. Lolo Pino, bakit po? Pasensya ka na, Shano. Pero sinabi ko na sa'yo, wala tayong dapat pagkatiwalaan sa mga taong lumalapit sa atin. Lalong-lalo na sa mga taong hindi natin lubos na kakilala. Naiintindihan ko po kung bakit po kayo nagkakaganyan. Pasensya ka na rin, Celia. Hindi porket pinatuloy kita sa bahay ko, ay lubos na ang pagtitiwala ko sa'yo. Lolo Pino, tama na po. Nakakahiya naman po kay Aling Celia. Walang nakakahiya sa ginagawa ko, Apo. Nag-iingat lang ako. Pero Lolo Pino, wala naman pong ginagawang masama si Aling Celia. Oo, wala siyang ginagawang masama sa atin. Subalit hindi natin alam kung sino ba talaga siya at kung bakit siya hinahabol ng mga aswang. Hindi tayo dapat nagtitiwala sa tao ngayon lang natin nakilala. Paano kung meron siyang tinatakasan? Wala po akong tinatakasan, Tatay Pino. Aksidente lamang po talaga ang pagkakapunta ko doon sa gubat. Dahil nga sa mga aswang na humahabol sa akin. Aksidente man o hindi ang pagkakapadpad mo dito sa lugar namin, hindi pa rin ako nagtitiwala sa'yo. Pasensya ka na sa sasabihin ko. Pero hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo sa amin, Celia. Wala po akong masamang pakay dito. Lalo na po kay Shano. Pasensya ka na. Iniisip ko lamang ang kaligtasan ng apo ko. Yung kasi ang bilin sa akin ng kanyang ina nang iwan niya sa akin si Shano. Gawin ko raw ang lahat para protektahan siya laban sa mga taong mananakit sa kanya. Sobra po ang pagmamahal niyo para kay Shano. Kaya naiintindihan ko po kayo, Lolo Pino. Sige na, Shano. Samahan mo na si Celia sa tutulugan niya. Wala akong nagawa, kundi ang sumunod na lamang sa utos ni Lolo Pino. Pagpasok namin sa loob ng kwartong tutulugan ni Aling Celia, ay kinausap ko siya. Aling Celia, pasensya na po kayo sa mga sinabi po ni Lolo Pino. Nag-aalala lamang po siya kaya nagawa niya po yun. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko siya, Shano. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya sa inyo. Dahil inabala ko kayong maglolo. Naku, wag niyo pong isipin yun. Ang mahalaga po ay natulungan namin kayo. Sige po, magpahinga na po kayo para maaga po kayo magising bukas. Salamat, Shano. Pasensya ka na rin sa mga nasabi ko. Tumalikod na ako para iwan si Aling Celia. Malungkot akong lumabas ng silid. Pagkatapos ay nilapitan ko si Lolo Pino na nakatayo sa may bintana. Malayo ang tanaw niya at panay ang buntong hininga. Lolo Pino, pwede ko ba kayong makausap? Kung tungkol kay Celia, wag na. Wala tayong dapat pag-usapan. Saka wala rin akong balak na makipagtalo sa'yo. Hinayaan na nga kita na isama mo siya rito kahit kanina mo lang siya nakilala. Yung ginawa ko at sinabi ko habang kausap natin siya, wala akong nakikitang mali doon. Ipinahiya niyo po si Aling Celia. Dahil doon, galit ka ba sa akin? Hindi kagad ako nakapagsalita. Ngunit hindi ko rin naman matanggap na pinagsalitaan ni Lolo nang hindi maganda si Aling Celia, maging ang pagdudahan niya ito. Hindi ko po alam kung bakit po kayo nagkakaganyan. Pero nakakahiya po yung ginawa niyo kanina. Ano ba gusto mong palabasin? Malibang protektahan kita. Iniisip ko lang naman ang kaligtasan mo. May ibinilin sa akin ng nanay mo. Nasa isang sulat yon. Ingatan daw kita at huwag kitang hahayaan saktan ng ibang tao. Yun na nga po, masakit eh.
Ang tunay kong ina, ipinamigay ako. Hindi niya ako iningatan, kundi pinili niyang mapunta ako sa ibang tao. Kung may dapat magprotekta sa akin, siya po yun. Pero, nasan siya? Siya ano? Hindi ko alam kung nasan siya. Saka ayoko nang makipag-argumento pa sa'yo tungkol dito. Sinabi ko lang naman po kung anong nararamdaman ko eh. Isa pa, hindi ko po naiintindihan kung ba't iniwan ako sa inyo ng mga magulang ko. Pero salamat na lang po dahil kahit hindi ko po kayo kadugo, minahal niyo po ako. Pero, Lolo, bakit po kaya nila ako iniwan sa inyo? Para daw sa kaligtasan mo. Bukod doon, hindi ko rin alam kung ano pang sagot sa tanong mo. Pero, ang totoo kanina po, natuwa po ako sa ipinakita sa akin ni Aling Celia. Naramdaman ko sa kanya ang totoong pagmamalasakit kahit ganito pa ang anyo ko na isa akong kuba. Kaya nasaktan ako sa ginawa niyo dahil ang totoo bukod sa inyo, Lo. Siya ang unang tao na nakilala ko na naging mabait sa akin. Sano, pasensya ka na sa ginawa ko. Hindi ko alam na mamasamain mo pala yon. Nagawa ko lang yon dahil ayoko na mapahamak ka. Hindi po masamang tao si Aling Celia, Lo. Hindi niya po ako sasaktan. Paano ka nakakasiguro doon? Hindi ko sinagot ang tanong sa akin ni Lolo Pino. Sa halip, ibinaling ko ang aking paningin sa labas ng aming bahay. Hindi ko alam na malalim na pala ang galit na nariyan sa dibdib mo, Apo. Dahil po yun sa ginawa ng mga magulang ko. Naisip ko po, kaya siguro nila ako ipinamigay dahil ganito ako. Kuba na nga, mukha pang kalibaw. Kaya baliwala ako sa kanila at itinuring ako na parang basura. Huwag mong sabihin yan, Apo. Hindi mo alam kung ano ang totoong istorya ng nanay mo. Ayon sa sulat niya sa akin, nasa peligro ka. Kaya mas pinili niyang ibigay ka sa akin para ilayo sa posibleng panganib. Kahit na ano po sabihin niyo, Lolo Pino, hindi ko pa rin po naiintindihan Magulang ko, hindi ako kayang ipagtanggol. Pero ako naiintindihan ko siya, Shano. At baka nga sa mga oras na to, iniisip ka ng nanay mo. Baka nagdudusa na siya sa pangungulila sa'yo. Hindi niyo po alam kung nasa nanay ko. Paano niyo po nasasabi na nangungulila siya sa akin? Posible yun, Shano. Posible yun. Dahil matagal ka na niyang hindi nakikita. Hindi ko alam kung dapat ko pong paniwalaan ang sinasabi niyo, Lolo Pino. Gusto niyo na po yata pagaanin ang nararamdaman ko Ang ikinasasama lang ng loob ko ay gusto niyo akong ilayo sa unang taong naging mabait sa akin. Naniniwala ka ba talaga na mabuting tao si Celia? Opo, Lolo Pino. Tsaka hindi niyo po siya dapat pag-isipan agad ng masama. Maling husgahan niyo po agad siya. Ikaw lang naman ang iniisip ko, Shano. Kaya naman talagang naghihigpit ako pagdating sa'yo. Pero may sarili na po akong pag-iisip. Kaya gusto mong pabayaan na lang kita, ganun ba? Bakit, Shano? Hindi mo na rin ba ako kailangan? Hindi na ako sumagot pa sa tanong na yon ni Lolo Pino. Naramdaman ko na nasasaktan na siya sa naging pagtatalo namin. Tahimik akong pumasok sa loob ng kwarto. Nahiga ako sa aking katre. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sanhi marahil ng pagod ay agad akong nakatulog.
Kinabukasan ay nagising ako sa malakas na pagbukas ng pinto. Napabalikwas ako ng bangon at dali-dali akong lumabas ng aking kwarto. Nakitang nakaupo sa isang bangko si Lolo at nagkakape. Umalis na si Celia. Hindi ka na niya ginising. Umalis po ba o pinaalis nyo? Ayokong pagtalunan natin ang tungkol sa kanya. Saka ano ba nangyayari sa'yo, Shano? Hindi ka naman ganyan dati Parang nagbago ka. Magmula nang makilala mo si Celia. Lalabas lang po muna ako. Susundan ko po siya. Baka mapahamak po siya sa labas eh. Shano, sandali. Saan ka pupunta? Hindi ka na maaaring lumabas. Hindi ko pinansin ang pagtawag ni Lolo Pino. Mabilis akong naglakad palabas ng aming bakuran. Nakalimutan ko ang tungkol sa kasunduan sa barangay. Magulo ang isip ko na naglakad ako sa mabatong kalsada. Ngunit bigla kong natigilan nang makita kong maraming tao na nagkakagulo sa gilid ng daan. Teka, ano kaya meron? Diyos ko, baka napahamak na si Aling Celia. Baka si Aling Celia yung pinagkakaguluhan nila. Dala ng labis kong pag-aalala ay tumakbo ako papalapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nanlaki ang aking mga mata nang tumambad sa aking paningin ang itsura ng bangkay ng isang lalaki. Nakahandusay ito sa lupa. Wakwak ang kanyang tiyan. Nakadilat ang kanyang mga mata at laylay ang kanyang dila. Ang nakakakilabot sa kanyang itsura ay wala na itong lamang loob. Nagkalat din ang kanyang mga dugo sa lupa. Nakaramdam ako ng matinding takot. Kaya hindi ko sinasadya ay nakapagsalita ako ng malakas. Aswang! Aswang ang pumatay sa lalaking yan! Sigurado ako dahil nakita ko na merong aswang kagabi. Dahil sa sinabi ko, ay napatingin sa akin ang mga tao. Agad silang nagpulasan papalayo sa akin. Bakas ang takot sa kanilang mga muka. Nakatingin silang lahat sa akin. Sa kanilang mga mata ay tila ba ako ang tinutukoy nilang aswang na pumatay sa lalaki. Sinidlan ako ng takot dahil sa pagkaingay ng mga taong nakatingin sa akin. At nakuha nito ang atensyon ng mag-amang sina Kapitan Roy at Barok na naroon sa di kalayuan habang nakikipag-usap ang mga ito sa nag-iimbestigang mga pulis. Napatingin sa direksyon ko ang mag-ama. Dumilim ang kanilang anyo. Lumapit sila sa akin. Si Kapitan Roy ang agad na nagsalita. Anak naman ng tipaklong Anong ginagawa mo rito Hindi ba't pinagkasunduan na natin na bawal ka nang lumabas ng bahay? Pasensya na po kayo, Kapitan Roy. Hinahanap ko lang po si Aling Celia. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato ang hinahanap mo. At tanong ko at sagutin mo. Bakit nandito ka? Totoo po sinasabi ko. May hinahanap lang ako, Kapitan. Tsaka nawala sa isip ko kasunduan ni maniwala po kayo. May tao lang po akong gusto sundan. Palusot ka pa riyan no? Baka nga ikaw talaga ang pumatay sa lalaking yan At ikaw ang aswang na lambibiktima. Umamin ka na! Nagkakamali ka, Barok. Hindi ako aswang. Ha! Huwag ka na magkunwari. Hindi ko nga alam kung bakit hinahayaan ka pa ni tatay na manatili pa rito Di ba nga mga kasama? Siya ang aswang na pumatay kay Mang Binong. Di ba mga kasama? Napatingin ako sa mga tao dahil sa sinabi na yon ni Barok na anak ni Kapitan. Bakas sa kanilang muka ang galit. Dinuro nila ako at ang iba naman ay dumampot pa ng bato at ipinukol sa akin. Aray ko! Tama na! Nasasaktan ako!
Aray! Maawa kayo sa akin! Hindi ako aswang! Dahil sa mga batong tumama sa aking katawan, nasugatan ako sa ulo at umagos ang dugo sa aking muka. Imbis na tumigil sila sa pagpukol sa akin, lalo pa silang nagpakita ng galit. Kasabay noon ang pagsigaw nila na ako ang aswang. Ako ang salot. Sabay-sabay din silang sumigaw na dapat na akong palayasin o kaya naman ay kailangan akong sunugin. Napaatras ako papalayo sa mga taong nagagalit habang hawak ko ang ulo kong may mga sugat. Sinikap kong tumakbo para makalayo sa lugar na yon at bumalik sa bahay. Nang makita ko si Lolo Pino, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napahagulgul ako ng iyak. Sa labis na sama ng loob. Diyos ko po! Mabagid langit, ano nangyari sa'yo? Bakit marami ka sugat? Sino may gawa sa'yo nito? Lolo! Ang sama po nila! Pinagbababato po nila ako! Pinagbibintangan nila ako na isang aswang! At ako na po pumatay sa lalaking natagpuan doon sa gilid ng kalsada! Wala naman akong kinalaman doon, Lo. Alam niyo yun. Totoo ba yung sinasabi mo? May patay sa gilid ng kalsada? Oo. Brutal ang pagkakamatay ni Mambinong. At ako po pinagbibintangan nila. Lolo Pino, anong gagawin ko? Alam niyo po na hindi ako pumatay kay Mambinong. Wala akong kasalanan. Ano ang itsura ng bangkay para sabihin nilang aswang ang pumatay? Nawawala po ang kanyang laman loob. Wakwak po ang tiyan niya. Diyos ko po, ito na nga ba ang sinasabi ko? Gumagawa na sila ng dahilan para mapalayas ka sa baryo natin. Lolo Pino, bakit po nilang ginagawa sa akin to? Ano po ba naging kasalanan ko sa kanila? Walang naisagot sa akin si Lolo Pino, kundi isang mahigpit na yakap ang naging tugon niya. Naramdaman ko ang pigil niyang pagikbi. Naawa siya sa akin. Kahit matagal na akong nakakaranas ng kalupitan ng mga tao, hindi pa rin ako sanay sa pagtrato nila. Bagay na totoong mahirap makasanayan. Akala ko hanggang sa pananakit lang ang kayang gawin ng mga tao. Ngunit pagsapit ng gabi ay nagulat ako sa malakas na sigawan mula sa labas ng aming bakuran. Mabilis akong bumangon sa katre at sinilip ko sila mula sa bintana. Diyos ko, anong gagawin nila? Bakit may mga dala silang sulo? Hindi ako maaaring magkamali na grupo yun ni na Kapitan. Kasama ang mga taga-baryo na napaniwala nilang ako ang pumatay kay Mambinong. Na ako ang aswang. Mga kasama, hindi tayo dapat magtiis o mananahimik na lang sa isang tabi habang malayong nakakagalaw ang aswang sa baryo natin. Kailangan na natin palayasin ang mga salot, pati na ang kuba na si Shano. Huwag nating hintayin na ubusin tayo ng aswang. Patayin siya kung kinakailangan. Patayin ang aswang kung di sa alis dito. Kung makikipagmatigasan siya sa atin, susunugin natin ang kanilang bahay. Nang maulinagan ko kung anong pakay ng mga tao, pinuntahan ko si Lolo Pino. Nadatnan ko siya na nakasilip din sa kanyang bintana. Lolo Pino, ano pong gagawin natin? Balak po nilang sunugin ang bahay natin. Kailangan nating umalis sa lugar na ito. Hindi sila nagbibiro. Balak talaga nilang sunugin ang bahay natin at palayasin tayo. Magmadali ka. Kunin mo na mga gamit mo at aalis na tayo rito. Mula sa labas ay naulit ang malakas na sigawan ng mga tao na talaga namang galit na galit. Sinira nila ang aming bakuran
at tuluyan silang nakapasok. Ano pang hinihintay ninyo mga kasama? Sunugin nyo na ang bahay ng mga salot na yan! Agad na nagunahan ang mga tao sa pagdikit ng sulo sa bubong na gawa sa kugon. Mabilis na naglagablab ang apoy at kumalat yon sa bubong. Patuloy na lumaki ang sunog. Nagkalat ang alipato na sumasama sa hangin. Nahirapan kaming lumabas dahil sa makapal na usok na pumasok sa loob. Masyadong mabilis ang pagkalat ng apoy. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makita kong mababagsakan ng nagbabagang kahoy si Lolo Pino. Kaya naman, mabilis ko siyang hinila para iwasan ang bumabagsak at umaapoy na kahoy. Nakita kong wala na kaming madaanan dahil naharangan na ng apoy ang pintuan sa kusina. Sinipa ko ang dingding na kawayan at doon kami dumaan. Sunod-sunod ang pag-ubo ni Lolo Pino dahil sa usok na nalanghap niya. Lolo Pino, dito po tayo dumaan. Bilisan niyo po. O, Sano? Lo, may lapnos po kayo sa braso niyo ah. Wala to, huwag mong intindihan. Sige na, tumakbo na tayo. Bago pa tayo mapansin ng mga tao. Bilisan natin! Halos hindi lumapat ang aming mga paa sa lupa sa pagmamadali. Wala kaming imikan ni Lolo Pino habang tinatahak ang daan papasok sa kagubatan. Mabuti na lang at madilim kaya walang nakapansin sa amin. Nang tuluyan kaming makalayo sa bahay naming nasusunog, ay tumigil kami sa pagtakbo. Nagtago kami sa likod ng puno at tahimik naming pinagmasdan ang bahay na nasusunog. Kasunod ng hagulgol na iyak ni Lolo Pino. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na mangyayari ito sa atin, Apo. Sobrang sakit na mawalan ng bahay dahil sa mga taong yun. Wala na tayong matitirhan. Paano na tayo? Saan na tayo pupunta ngayon, Apo? Lolo Pino, kasalanan ko po ito eh. Hindi sana ako umalis kanina. Kundi po ako umalis ng bahay, hindi po sana susunugin ang mga taong bahay natin. Kasalanan ko po. Patawarin niyo po ako. Wala kang kasalanan, Apo. Sadyang malupit lang ang mga tao. Hindi ko alam kung bakit nila ito ginagawa sa atin. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Kaya bakit nila tayo pinarurusahan? Malupit po sila, Lolo Pino. Kahit na ano pong gawin natin, hindi po sila papayag na manatili tayo sa baryong to. Gusto talaga nilang palayasin tayo. Gumawa sila ng dahilan para tayo kusang umalis. Binalak nila tayong patayin. Bahala na ang Diyos na magparusa sa kanila. Magbabayad sila sa kanilang mga kasamaan. Sa akin po sila dapat na magbayad. Hindi ko po hahayaan na hindi nila pagbayaran ang ginawa nilang kaapihan sa atin. Gagawa po muna ako ng paraan. Lilinisin ko muna ang pangalan ko. Patutunayan kong hindi ako aswang. Bakit, Sano? Anong binabalak mong gawin? Hahanapin ko po ang totoong aswang na pumatay kay Mambinong. Patutunayan ko po na aswang ang pumapatay at hindi ako. Dadagdagan mo pa ang problema natin, Apo. Iiral na naman ba ang katigasan ng ulo mo? Ito po sa tingin kong tama, Lolo Pino. Hahanapin ko po ang aswang at ihaharap ko po sa mga tao. Apo, huwag kang magpadalos-dalos sa plano mo. Delikadong gagawin mo. Isa pa, hindi mo nga alam kung saan mo makikita ang sinasabi mong aswang. Bahala na po. Pero hindi niyo na po ako mapipigilan. Saka hindi po mali ang gagawin ko dahil aswang ang hahanapin ko para patayin.
Nagdi na nila akong paratangan na ako ang kampo na kadiliman na nag-aasik ng lagim dito sa baryo natin. Sawang-sawa na ako. Mas mainam, Apo, kung lalayo na lang tayo. Kalimutan na lamang natin ang mga nangyari. Mas gusto ko pa rin at mas mainam pa rin ang tahimik na buhay, Apo. Wala pong katahimikan na buhay natin. Hanggat pinaparatangan akong aswang. Kahit manirahan pa tayo sa ibang lugar, baka maulit lamang ang nangyari sa atin dito sa baryo. Kaya pagbabayaran ko ang aswang na ukluban na yun dahil sa mga nangyari sa atin. At patutunayan ko po sa lahat ng mga tao na wala akong kasalanan. Hindi na nakipagtalo sa akin si Lolo Pino. Sa halip, malungkot niyang pinagmasdan ang bahay namin na unti-unting tinutupok ng apoy. Hanggang sa bumagsak ang mga haligi nito, umagos ang masaganang luha sa pisngi ni Lolo Pino. Parang dinudurog ang puso ko habang pinagmamasdan ko ang itsura niya. Tila gumuho ang mundo niya. Sa isang iglap ay nawala ang bahay na matagal niyang naging tirahan. Napatingin ako sa mga tao habang pinapanood nila ang pagkatupok ng bahay namin, habang masaya silang sumisigaw na sa wakas daw ay patay na daw kami. Patay na daw ang mga salot. Hindi nila alam na nakaligtas kami ni Lolo. Sa wakas! Wala na ang salot. Wala na si Shanong Kuba. Patay na sila kasama ng kanyang lolo. Nilamon na sila na naglalagablab na apoy. Nagtagumpay tayo, mga kasama. Binabati ko po kayo, Tay, sa tagumpay nyo. Siguro naman po, matatahimik na ang buhay natin ngayon. Mamumuhay na tayo ng walang takot sa dibdib at walang inaalala. Kaya mga kasama, ipagsigawan natin ang ating tagumpay. Napatay na natin ang kinatatakutan natin si Shanong Kuba. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan ng mga tao habang nagmubunyi dahil sa kanilang tagumpay. Itinaas pa nila ang kanilang hawak na mga sulo habang sumisigaw ng pagbati kay Kapitan Roy. Naikuyom ko naman ang aking mga kamao dahil sa labis na galit. Maya-maya pa ay inalalayang kong tumayo si Lolo Pino. Tara na po, Lo. Huwag na po natin hintayin na maabo pa ang bahay natin para hindi po natin masyado maramdaman ang sakit dahil sa pagkawala ng bahay natin. Dito lang ako, Apo. Gusto ko pang makita ang bahay natin. Hanggang sa muling sandali. Pero Lo, masasaktan lang po kayo eh. Kailangan na po natin gumanap ng lugar na maaari natin matulugan. Sa gubat po tayo magpalipas ng gabi, Lo. Kahit papano ligtas tayo ron. Saka na lang po tayo maghanap na matitirhan natin. Hindi tayo aalis sa lugar na ito, Apo. Kahit tumira pa tayo sa kakauyan, hindi tayo aalis sa baryong ito. Kayo po bahala, Lo. Malungkot kong tinignan si Lolo Pino habang nakaluhod siya sa lupa. Parang dinudurog ang puso ko dahil sa awa ko sa kanya. Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Hindi sinasadyang nakita ko si Aling Celia na nakasilip sa likod ng puno na malapit sa aming kinaroroonan. Nakatingin siya sa aming dalawa. Nakita ko ang awang nararamdaman niya. Nang akma ko siyang lalapitan, agad siyang tumakbo papalayo sa amin. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa aking paningin. Bakit, Shano? Ano ba nakita mo? Parang may pupuntahan ka sana. Wala po, Lo. May natanaw lang po ako. Hindi ko ipinaalam kay Lolo Pino na nakita ko si Aling Celia. Pero bakit kaya bigla siyang umalis at hindi man lang lumapit sa amin? Palaisipan sa akin ang dahilan. Pagkatapos ng gabing yon, naghanap kami
ng pansamantala naming matutulugan. Gumawa rin kami ng maliit na bahay na yari sa baging at mga kahoy. Lumipas ang 2 linggo. Nagpasya na akong magsanay sa pakikipaglaban. Tinuruan ako ni Lolo Pino sa paghawak ng sandata. Ngunit tungkod lamang, nagawa sa kahoy ang pinahintulutan niyang gamitin ko. Pansamantalang naging tahimik ang buhay namin dahil ang akala ng mga tao ay patay na kami. Isang gabi, habang naghihintay ako sa paglitaw ng aswang na hukluban, nakarinig ako ng malakas na huni ng usa na para bang nasasaktan. Mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng hayop na yon. Tumambad sa paningin ko ang isang nilalang na nakatalikod sa akin habang nakaupo ito at nilalantakan ang katawan ng kaawa-awang usa. Sa wakas, nakita rin tayo aswang na hukluban. Humanda ka. Ito na ang magiging katapusan mo. Saglit na tumigil ang aswang na hukluban sa paglantak niya sa patay na usa. Dahan-dahan siyang tumayo. Humarap siya sa akin. Bigla kong kinabahan nang ngumisi ang halimaw. Lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin na may bahid pa ng dugo mula sa kinain nitong hayop. Ang lakas ng loob mong abalahin ang hapunan ko. Ayaw mo nun. Hindi ka kagad mabubusog. Isa pa. Huling hapunan mo na yan. Hindi ako natatakot sa'yo. Lalabanan kita. At ikaw ang kakainin ko. Aba, kumakain ka na pala ng exotic food. Pambira. Hindi ka ba nandidiri sa itsura ko? Kuba ako at kakaiba ang lasa ng aking laman loob. Baka magsisi ka. Ang dami mo naman sinasabi. Madaldal na kuba. Hala, sige na. Lumapit ka sa akin kung kaya mo akong harapin. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nilapitan ko ang aswang na hukluban at pinalo ko siya gamit ang isang kahoy. Tumama yun sa kanyang katawan. Gumanti siya sa akin. Kinalmot niya ako. Ngunit bigla siyang tumalsik sa damuhan. Nagkikikisay ang kanyang katawan dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Ikinagulat ko ang pangyayaring yon. Anong nangyayari sa akin? Hindi maaari. Ang sakit na kamay ko at ang ulo ko. Parang nabibiyak. Nang lalapitan ko na sana ang aswang, bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Bakas sa kanyang muka ang takot. Mabilis siyang bumangon at kumaripas ng takbo papalayo sa akin. Pero agad ko naman siyang sinundan. Papunta sa madilim na bahagi ng kakauyan. Kala mo hindi ka makakatakas. Titiyakin ko mapapatay kita ngayong gabi. Dudurugin ko ang mga buto mo hanggang sa mawalan ka ng hininga. Huwag. Layuan mo ka. Parang awa mo na. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Pero naramdaman ko na merong mainit na bagay akong nahawakan sa katawan mo. Kaya lumayo ka sa akin. Pakiusap. Duwag ka rin pala at marunong makiusap. Pero lalayuan lamang kita kapag malamig ka ng bangkay. Lumukso ko papunta sa kanyang kinaroroonan at malakas ko siyang pinalo ng hawak kong kahoy na tumama sa kanyang bunbunan. Nagkikikisay ang kanyang katawan na bumagsak siya sa lupa. Nakatirik ang kanyang mga mata habang bumubula pa ang kanyang bibig. Para siyang nalalason at nangitim ang kanyang buong katawan. Nilapitan ko siya at nabakas ko sa kanyang muka ang takot. Dala ng aking gulat, binayo ko siya gamit ang hawak kong kahoy. Halos nadurog ang kanyang muka sa ginawa ko hanggang sa bawian siya ng buhay. Binuhat ko siya at itinapong ko siya sa damuhan. Ngunit bigla akong natigilan nang marinig ko ang malakas na boses ni Kapitan Roy mula sa aking likuran. Mga kasama, narito ang aswang! Bigla akong natigilan.
Hindi ko alam kung haharap ba ako kay Kapitan o hindi. Ngunit nakilala niya ako dahil sa umbok ko sa likod. Ikaw? Buhay ka sa ano? Hindi ka papatay? Bakit? Dismayado ba kayo na malaman na buhay pa ako, ha? Hindi kayo nagtagumpay sa pagpatay niyo sa akin. Kaya narito ako para patunayan na wala akong kasalanan. Na hindi ako ang aswang. At ang lahat ng mga taon sumira sa buhay ko. Tandaan mo to. Magbabayad sila. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa amin. Lalo ka na, Kapitan Roy. Magsisisi ka sa ginawa mo sa akin. Naging malikot ang mga mata ni Kapitan Roy. Lumingalinga siya sa paligid. Para bang meron siyang hinahanap. Ano yung nakita kong hinagis mo sa damuhan kanina? Ano yun? Katawan ng aswang na ukluban ang itinapo ko sa damuhan. Kung alam ko lang na magkikita tayo rito, ipinakita ko sana sa'yo na nagkamali kayo ng bilintang sa akin. Dahil totoong may aswang sa baryo natin at siya ang totoong pumatay kay Mambinong. Anong sabi mo? Nakapatay ka ng aswang? Oo! Bakit hindi po ba kayo naniniwala? Kung gusto nyo hanapin nyo ang itinapon ko, tignan nyo ang katawan ng aswang na pinatay ko. Nagmamadaling lumapit si Kapitan Roy sa kinaroroonan ng patay na aswang na itinapon ko. Nang makalapit siya sa lugar na sinabi ko, malakas siyang napasigaw. Anak! Ang anak ko si Barok! Siya ang bangkay na narito! Nagulat ako at hindi makapaniwala nang marinig ko ang isinigaw ni Kapitan Roy. Kaya napatingin ako sa kinaroroonan niya, puno ng pagtataka. Pinatay ng hayop na hubang yan ang anak ko! Hulihin niyo siya! Hulihin niyo siya! At huwag niyong patatakasin! Paano nangyari yun? Ako ang pumatay sa aswang at tiyak kong hindi yun ibang tao. Hulihin niyo siya! Pinatay niya ang anak ko! Aswang siya! Mamamatay tao siya! Hindi! Hindi totoo yan! Napaatras ako dahil sa sinabi ni Kapitan Roy. Hindi ko inalis ang paningin ko sa kanya habang umiiyak. Hindi ko lubos na naiintindihan ang sinabi ni Kapitan dahil sigurado kong aswang ang pinatay ko kanina. Hindi ako nakatiis. Mabilis akong lumapit sa kinaroroonan nila at tumambad sa aking paningin ang dugoang katawan ni Barok. Paano nangyari yun? Sigurado ako na aswang ang napatay ko at hindi si Barok. Hindi aswang ang anak ko! Walang hiya ka! Pagmasdan mo, tao siya! Siya ang anak ko! Tinitigan ko ang muka ng wala ng buhay na si Barok. Walang pangil, duguan ang kanyang muka dahil halos madurog ang kanyang bungo. May sugat siya sa leeg at tiyan, kaya kung titignang mabuti, para talaga siyang biktima ng isang aswang at hindi ko magawang maipaliwanag sa kanila kung paano yun nangyari. Napaatras ako. Bigla kong kinabahan. Lumapit ang mga tanod sa akin habang pinaiikot nila sa kanilang kamay ang lubid na hawak nila. May pinaplano silang gawin sa akin. Maniwala kayo! Hindi ko pinatay si Barok! Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin niyo siya! Nakita niyo ang ginawa niya sa anak ko. Alam niyong hindi aswang si Barok dahil kasama pa natin siya kanina. Tama po kayo, Kapitan. Kasama po natin si Barok kanina. Binalak talaga niyang patayin si Barok para makapagigante. Dahil yun sa ginawa natin pagsunog sa kanilang bahay. Kung hindi natin siya hulihin, baka pati kayo ay gantihan niya. Huwag kayo maniwala. Wala akong balak gumanti. Pakinggan niyo po ako. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mong hayop ka. Pinatay mo ang anak ko. Natitiyak ko yun. Galit na lumapit sa akin si Kapitan Roy. Nanlilisik ang kanyang mga mata na tumingin sa akin. Kinuha niya ang kanyang batuta
at sinubukan niya akong paluin sa katawan. Ngunit bigla akong nagulat nang tumalsik siya. Bumagsak siya sa damuhan. Nabakas ko sa kanyang mukha ang takot at labis na sakit ng kanyang katawan. Nagtataka naman akong napatingin sa mga tanod. Sila man ay nagtataka rin sa mga nangyari. Paanong bigla na lamang tumilapon si Kapitan, gayong wala naman akong ginagawa sa kanya? Ano ba nangyayari? Bakit nangyari din kay Kapitan Roy ang nangyari kanina sa aswang? Bigla silang tumitilapon kapag lumalapit sa akin at ibig akong atakihin. Ano bang meron sa katawan ko? Huliin niyo siya! Hindi siya ordinaryong tao! Dahil isa siyang aswang! Malakas siya, kaya mag-iingat kayo sa kanya! Sinubukan kong tumakbo, ngunit huli na. Dahil naramdaman ko ang pagpulupot ng lubid sa aking bewang at mga braso. Nakapagtataka na hindi naman tumilapon ang mga tanod na humuli sa akin. Hindi gaya ng nangyari kay Kapitan Roy. Nagpumiglas ako, ngunit hindi ako makawala. Maya-maya pa ay bumangon si Kapitan Roy. Sige na! Bugbugin niyo ang hayop na yan! Balian niyo siya ng mga buto at huwag niyo siya titigilan! Kamatayan din ang dapat na maging hatol sa kanya! Gamit ang batuta, pinagtulungan akong pagpapaluin ng mga tanod. Ilang beses na tumama ang mga yun sa ulo ko. Naramdaman ko rin ang pagmamanhid ng aking katawan. Maging ang pag-agos ng mainit na likido na umagos sa akin noo. Bigla akong nanghina at agad ding nawalan ng malay. Nagising ang natutulog kong diwa sa malakas na ingay ng mga taong nakapaligid sa aking kinaroroonan. Habang nakapikit ako, ay naramdaman ko ang tali na nakagapos sa aking mga kamay. Nakatali ako sa isang poste. Meron akong naramdaman na mga dayami ng palay sa ilalim ng aking paanan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Tumambad sa aking paningin ang isang tambak ng dayami na nasa gitna ng malawak na lugar. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid at marami akong nakitang tao na nakapalibot sa akin. Nasaan ako? Ano gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo ako rito! Biglang napako ang aking paningin sa nakatayong si Kapitan Roy. Itinuro niya ako sa mga tao. Gising na ang taong pumatay sa anak ko. Pagbabayaran niya ang buhay na inutang niya. Sigurado kung siya rin ang pumatay sa kaanak ninyong natagpuang patay sa kakauyan at sa tabi ng kalsada. Hindi po ako mamamatay tao, maniwala kayo sa akin. Wala akong pinapatay. Hindi ko po pinatay si Marok, sigurado ako doon. Aswang ang pinatay ko at hindi si Marok. Ang dami mo pa sinasabi. Tama na ang pagpapaliwanag mo. Dahil walang maniniwala sa'yo, hayop ka. Bigla akong napaisip sa mga nangyari. Muli ay naalala ko ang aswang na napatay ko. Sandali! Hindi ako maaari magkamali! Sigurado akong aswang ang pinatay ko! Pagkalipas ng ilang minuto pagkatapos ko siyang patayin, nagbago ang anyo niya! Naging si Marok siya! Kung ganun, aswang si Marok! Siya ang totoong aswang at hindi ako! Hindi aswang ang anak ko. Hindi aswang si Marok. Gumagawa ka lang ng kwento para makalusot ka sa ginawa mong pagpatay sa kanya. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, mamamatay tao ka. Isa kang halimaw. Dapat kang masunog ng buhay. Kailangan maging abo ang katawan mo. Kahit anong gawin niyo, hindi kayo magtatagumpay. Kayo ang siyang dapat magdusa. Kayo ang masama. Lalo-lalo ka na, Kapitan Roy. Huwag ka na magkunwari. Kung hindi ka aswang, ipaliwanag mo kung anong ginagawa mo sa kakauyan. Para hanapin ang aswang. Dahil gusto kong patunayan na hindi ako ang aswang na pumapatay sa mga tao. Gusto ko siyang patayin. At hindi ako nabigo. Dahil napatay ko siya. Kaya pakawalan niyo na ako dito. Alisin niyo ang tali ko. Hindi kita pakakawalan. Parusang kamatayan ang dapat sa'yo.
Habang ako'y nakagapos, ay mabilis kong ginala ang paningin ko. Hinanap ko si Lolo Pino, subalit hindi ko siya makita. Wala siya roon. Nasa panganib na ako ng mga sandaling yun. Susunugin nila ako ng buhay bilang parusa sa kasalanang ipinararatang sa akin na hindi ko naman ginawa. Sinaunang kaugalian yun sa baryo namin na ipinatutupad pa rin. Kapag napatunayang pumatay ng tao o kaya naman ay isang aswang na pumapatay, ay pinarurusahan sa pamamagitan ng pagsusunog ng buhay. Ginagawa yun sa harap ng maraming tao upang magsilbing babala sa mga taong gagawa ng masama at ipapaalala rin sa lahat na may ganong klase ng batas ang baryo ng Santibáñez. Pero kailangan gawin yun sa gitna ng malawak na damuhan o palayan upang magsilbing pataba sa lupa ang abo at magkaroon ng pakinabang ang katawan. Hinahayaan ng punong barangay ang ganong pagpaparusa. Sila mismo ang hahatol bilang pagtatanggal ng dangal sa pagkatao ng napatunayang kriminal. Mga kasama, pagmasdan nyo ang aswang na yan. Makikita nating lahat ang pagbabago ng kanyang anyo kapag susunugin na siya. Hinding-hindi na natin siya hayaan na mabuhay pa para wala na siyang maging biktima. Marami na siyang pinatay. Kaya nararapat lamang na tapusin na rin siya. Maniwala kayo sa akin. Wala akong kasalanan. Wala akong pinatay. Maawa kayo. Ngunit hindi pinakinggan ni Kapitan Roy ang pakiusap ko. Humarap siya sa mga tao at malakas siyang sumigaw. Pagbibigyan ko kayong lahat na parusahan ang halimaw na to. Isa-isa niyo muna siyang pukulin ng bato para iparamdam ang sakit. Saka ihagis ang hawak niyong sulo sa dayaming nasa kanyang harapan. Ibuhos niyo sa kanya ang galit dahil sa ginawa niya sa kaanak niyong pinatay niya. Bakit ba ayaw niyo akong pakinggan? Maniwala naman kayo sa akin, oh. Hindi ako aswang. Hindi ako aswang. Mga kasama, sige na. Gawin niyo na ang nararapat para sa kanya. Hatulan niyo na ng kamatayan si Shanong Cuba. Umalis sa harapan ko si Kapitan Roy. Nakita kong dumampot ng bato ang mga tao. Lumipad ang mga bato. Inihagis nila papunta sa akin. Galit na galit sila sa akin. Tumama ang mga yon sa aking katawan at muka. Napasigaw ako dahil sa matinding sakit. Ang iba ay hindi pa nasiyahan at nilapitan pa ako. Pinaghahampas nila ako ng kahoy. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa malakas nilang pagpalo sa katawan ko. Halos hindi na ako makahinga sa pagtitiis ko ng kirot ng latay at pasa sa balat ko. Pero napansin ko na hindi nila hinahayaan na dumikit sa aking katawan ang kanilang mga kamay. Para bang natatakot sila sa akin. Hanggang sa umagos na ang masaganang dugo mula sa aking sugat sa ulo. Tinignan ko sila isa-isa habang wala silang tigil sa pagpukol ng mga bato. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Malakas ako nagsalita para pansamantalang tumigil sila sa kanilang pagpapahirap sa akin. Tama na! Tama na! Tama na! Nakikiusap ako! Maawa kayo! Tama na! Saglit silang tumigil at pinagmasdan ako. Wala kayong puso! Madali lang para sa inyo manghusga ng tao. Dahil pa sa itsura ko, bakit walang naniniwala sa akin na hindi ako isang halimaw? Ang ginawa kong pagpatay sa aswang ay para patunayan sa inyong lahat na wala akong kasalanan. Na hindi ako aswang, kundi si Barok.
Siya ang totoong aswang. Kaya huwag niyong paniwalaan ang mga sinasabi ni Kapitan. Nagsisinungaling siya. Ako paniwalaan niyo. Hindi mga kasama. Siya ang aswang. Ako ang paniwalaan nyo. Si Shanong Kuba. Siya ang aswang. Kapag sinunog niyo ako, natitiyak kong patuloy na may papatay sa mga kaanak ninyo. Dahil mananatiling pag-aalaga ang totoong aswang. Gaya ng sinabi ko, si Barok ang aswang. Kaya ibig lang sabihin nun, ang pinaniniwalaan yung Kapitan, isa rin siyang aswang. Dahil ama siya ni Barok, mag-ama silang aswang. Tumahimik ang mga tao. Napansin ko ang reaksyon ni Kapitan. Natahimik siya. Pero alam ni Kapitan na hawak pa rin niya ang paniniwala ng mga taong naroroon. Wala pa rin gustong makinig sa akin kahit na anong paliwanag ko. Tuluyan nang nabulag ang mga tao sa paniniwala nila sa lahat ng mga sinasabi ni Kapitan Roy. Naglakad siya at lumapit siya sa kinaroroonan ng isang sulok. Dinampot niya yon at lumapit sa mga dayaming nasa ilalim ng aking mga paa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong yun na ang hudyat ng sentensya o parusang nakatakda para sa akin. Bago pa niya mailapat ang sulo sa mga dayami, biglang dumating si Aling Celia. Itigil niyo yan! Sige! Subukan niyo sunugin si Shano. Kundi mamamatay kayong lahat. Alam ko na ang buong katotohanan na karamihan sa mga taong narito ay mga aswang. Kaya gusto niyong mawala si Shano dahil nasa kanya ang mutya na kinatatakutan ninyong lahat. Nararamdaman niyo yon dahil siya rin ang maaaring tumapos sa lahing aswang na namamahay dito sa Barrio Santibáñez. Biglang natigilan si Kapitan Roy sa biglang pagdating ni Aling Celia. Kasama niya si Lolo Pino na mayroong dalang sandata kontra sa mga aswang. Teka, anong mutya tinutukoy mo po, Aling Celia? Ang mutya na matagal nang nasa katawan mo, Shano. Wala akong pakialam sa mutya na nasa katawan ni Shano. Ang mahalaga, maipagiganti ko ang pagkamatay ng aking anak. Kapag nasunog ko si Shanong Kuba, kasama rin niyang masusunog ang mutya. Bakit? Dahil ba ang gusto mo'y masunog siya kasama ng mutya? Sapagkat kinatatakutan mo rin yon? Dahil isa ka ring aswang? Ikaw ang namumuno sa kanila. Ginagamit mo ang pagiging kapitan mo. Pero ang totoo, masama ka. Ikaw ang siyang totoong halimaw. Hindi totoo ang sinasabi mo, babae. Sinungaling ka! Hindi ako sinungaling. Ngayon, ay patutunayan ko sa inyong lahat na totoo ang sinasabi ko. Magkakaalaban na tayo kung sino ang totoong mga aswang sa kalipunan ng mga taong narito. May biglang dinukot sa dala nilang lalagyan si Aling Celia. Pumunta siya sa gitna ng mga taong naroroon. Pagmasdan yung lahat ang gagawin ko. Ang totoong tao lang ang hindi masasaktan at walang masamang mangyayari sa kanila. Pero ang totoong kampo ng kadiliman ay malalantad ang totoo nilang pagkatao. Mula sa dalawang kamay ni Aling Celia na nakakuyom ay pinakawalan niya ang laman nun. Inihagis niya yon papaitaas at isinaboy. Nagulat ako sa ginawa ni Aling Celia. Tila parang ulan ang naging pagsaboy niya ng asin sa mga tao. Mga asin na may orasyon ang kanyang inihagis paitaas na tila naging parang ulan na tumatama naman sa katawan ng mga taong naroroon. Humihiyaw ang mga naroon nang tamaan sila ng inihagis na asin. Katunayan lang na nasasaktan sila. Sila ang mga aswang na kauri ni Kapitan Roy.
Sinubukan nilang tumakbo para tumakas, ngunit tinamaan na sila ng mga asin. Umusok ang kanilang katawan at namilipit sila sa sobrang sakit mula sa aking harapan. Tumambad sa aking paningin ang nakakakilabot nilang itsura habang dahan-dahan silang nagpapalit ng anyo. Malakas silang umangil at sa isang iglap, naging aswang na hukluban sila. Umaangil sila habang umuusok ang katawan dahil sa asin na dumikit sa kanilang katawan. May mga taong walang naging pagbabago. Sila ang mga tanod na humuli sa akin. Totoo silang tao, kaya siguro sila ang ginamit ni Kapitan Roy para bugbugin ako. Dahil walang epekto sa kanila ang paglapit sa akin o madikit man sa akin ang mga kamay nila. Subalit ang mga tunay na aswang, takot sila dahil sa mutya na nasa katawan ko. Gaya na lamang ng sinabi ni Aling Celia. Hindi ko alam kung anong uri ng mutya ang nasa katawan ko. Saka ko lang din naintindihan kung bakit tumalsik ang mag-amang sina Barok at Kapitan Roy pagkatapos nila akong subukang atakihin. Nahihirapan at gumugulong sa lupa ang mga aswang dahil sa asin na unti-unting nagpapahirap sa kanilang katawan. Umuusok yun habang nalalapnos ang mga bahagi ng balat nila. Nagmamadali akong nilapitan ni Lolo Pino at kinalag ang pagkakatali ko. Siano, Apo, halika na! Umalis na tayo rito! Lumabas din ang katotohanan na marami nang ang aswang sa baryong ito at pinamumunuan na mismo ng kapitan na isa ring aswang. Kung ganun, sila ang aswang na humabol sa'yo, Aling Celia. Tama ka, Siano. Matinding galit ang naramdaman ko para kay Kapitan Roy, kaya inatake ko siya ng suntok. Tumalsik siyang pasadsad sa lupa. Wala pa rin pagbabago na nangyayari kay Kapitan dahil hindi siya nadikitan ng asin na isinaboy ni Aling Celia sa mga tao. Hawak ni Kapitan ang kanyang batuta at inihataw yun sa akin na tumama naman sa umbok na nasa likod ko. Dahil sa ginawa niya, tumalsik siya ng malayo, kagaya ng nangyari kay Barok nang makaengkwentro ko siya. Para bang may malakas na puwersang tinamaan sa aking likod na bumalik sa kanila. Totoo ang sinabi mo, Celia. Nasa likod ni Siano ang mutya na kinatatakutan ng mga aswang na ukluban. Tumatalsik ang mapapadikit sa katawan niya. Yan po ang totoong dahilan kung bakit gusto nilang mapalaya sa baryo niyo si Siano. Dahil nararamdaman ng mga aswang ang panghihina kapag nakakaharap nila si Siano. Kung ganun, may mutya sa likod ko. Itong umbok sa aking likuran, ang isang mutya na tinutukoy mo, Aling Celia. Oo, Siano. Kaya lapitan mo na si Kapitan at tapusin na ang kanyang kasamaan. Ibinigay sa akin ni Aling Celia ang asin at ang hawak niyang punyal. Saka ko mabilis na lumapit sa kinaroroonan ni Kapitan Roy. Kahit nanghihina siya, ay sinikap niyang tumayo para lumayo sa akin. Kaya lang, tinamaan na siya ng asin na isinaboy ko sa kanyang katawan. Napasigaw siya ng malakas dahil sa labis na sakit, kasabay ng biglang pagliliwanag ng umbok sa akin likuran. Nasilaw ang lahat ng mga aswang na hukluban na naroroon. Bumagsak sila sa lupa habang nagkikisay ang kanilang mga katawan at lumalabas sa bibig ang itim na likido. Binalingan ko si Kapitan Roy na umaangil habang nasasaktan sa liwanag na tumatama sa kanya. Tinubuan siya ng mga bukol sa balat at pumutok yun. Unti-unting nalusaw ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa tabi ko. Ubod lakas ko namang itinarak sa kanyang likod ang punyal. Sa isang iglap ay tuluyang nalusaw ang kanyang katawan. Lumapit sa akin si Aling Celia at nagulat ako nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Siano,
Salamat at ligtas ka. Ikaw ang taong hinahanap ko. Po? Ano pong sinasabi niyo, Aling Celia? Ikaw ang totoong sinadya ko sa lugar na ito. Ipinahanap ka sa akin ng iyong ina. Nakakambal ko. Ano po? Kakambal ka ng nanay ko? Kung ganun tiya ko kayo. Oo, Shano. Bago siya namatay, ay ibiniling ka niya sa akin. Nung una tayo nagkita, hindi ko tiyak kung ikaw nga ang taong hinahanap ko. Pero napatunayan ko yon nang matakot sa umbok sa likod mo ang mga aswang. Dahil yun ang sinabi sa akin ng nanay mo nung nabubuhay pa siya. Nasa panganib ang buhay mo dahil sa mutya na nasa likod mo. Yun ba ang dahilan kung bakit siya ipinamigay ng kanyang ina? Oo, Tatay Pino. Para ilayo si Shano sa mga aswang na nakakaalam ng tungkol sa mutya. Dahil panganib ang hatid nun sa kanila. Gusto nilang patayin si Shano. Pero dahil sa mutya na nasa likod ni Shano, yun din ang naging dahilan para matapos ang pag-aasik ng kasamaan ng mga kampon ng kadiliman at malipol sila ng tuluyan. Tiya, paano nagkaroon ng mutya ang umbok na nasa likod ko? Ang buto na nasa likod mo ay nabuo noong nasa sinapupunan ka pa lamang ng nanay mo. Isa siyang antingera na nakakuha ng kakaibang prutas. Pinaglihiyan niya yon at kinain. Si Dante na tatay mo ang nagsabi na maaaring ibinigay raw yon sa kapatid ko ng engkanto na nagbabantay sa mahiwagang prutas. Hindi pa rin po ako makapaniwala sa sinasabi niyo. Pero yon ang katotohanan, Shano. Kaya dapat kang maniwala. Kung ganun, nasaan po si tatay? Namatay siya habang inililigtas ka niya. Sinalakay sila ng mga aswang at isinakripisyo niya ang buhay niya para sa inyo ng nanay mo. Yun nga lang, namatay sa sakit ang inay mo dahil nahirapan siya nang mawalay ka. Pero ginawa niyang mapalayo ka at ipagkatiwala sa iba para sa kaligtasan mo. Panghihina at labis na kalungkutan ang naramdaman ko sa mga nalaman ko ng araw na yon. Pero wala na akong magagawa pa. Marami nang nangyari. Hindi na maibabalik pa ang mga bagay na tapos na. Kung ganun, Celia, kukunin mo na ba si Shano? Isasama mo na ba siya? Hindi po ako sasama sa kanya, Lolo Pino. Hindi ko po kayo iiwan. Kayo na po ang pamilya ko. Hindi ko po siya isasama. Ako po ang sasama sa inyong dalawa dahil wala na rin po akong pamilya. Natuwa ako sa sinabing yon ni Tia Celia. Hindi kami magkakahiwalay ni Lolo Pino at makakasama ko pa ang kakambal ni Nanay. Apo, kaya sana, pagkatapos ng mga nalaman mo at ng mga nangyari, ay huwag mo nang kaawaan ang sarili mo. Ang tungkol sa kapalarang nakatakda sa iyo ay isang misteryo, subalit merong malaking pakinabang. Hindi ka malas, lalong hindi salot, kundi namumukod tangi ka po. Isinilang kang kakaiba, espesyal ka, para maging kapaki-pakinabang at tumulong sa mga tao at ipagtanggol sila laban sa mga kampon ng kadiliman. Tama ang Lolo Pino. Kaya hindi ka malas, kundi isang biyaya sa mga tao, lalo na dito sa baryo ng Santibanyes. Sa kasalukuyan po, ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Hindi na po ako kinatatakutan ng mga tao at hindi na rin po nila ako iniiwasan. Sa halip, madalas na po akong nilalapitan
dahil alam nilang mas ligtas sila kapag kasama ko. Natutuwa din sila sa mga kwento ko, lalo na kapag ibinabahagi ko sa kanila ang naging buhay ko noon. Palagi ko ngang sinasabi na hindi maganda ang magparatang ng masama sa isang tao, lalo na kapag walang sapat na basihan. Marami rin akong natutunan sa nangyari sa aking buhay. Naintindihan ko na kung dumarating man ang mga pagsubok, hindi para pahirapan ka, kundi para turuan kang maging matapang sa pagharap sa hamon ng buhay. Maraming tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao at mabilis humusga batay sa kanilang nakikita. Kaya naman, marami ang nagkakamali at nauuwi lamang sa kapahamakan. Bago po ako magtapos, ay nais ko lang po na ipaalam sa inyo, Sir Blair, na sobra po akong nagpapasalamat sa inyo dahil napili niyo po ang aking kwento. More power po sa inyong channel at sana ay mas marami pa kayong mailahad na kwentong may katatakutan at kababalagan na kapupulutan ng aral. Lubos na nagpapasalamat, Shano. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal.